Ang ating po pag-aaralan ay habang pa rin po sa ating team, the GR Church Worldwide, Christ the Answer, pero iniba po natin yung subtitle, no? At ito po ay topic ay binahagi po sa atin at karamihan ay naging central topic for this morning, pasimula po ng taong ito ng 2025. Although ang ating po team for January, ano ang ating po team for January? Pwede ba natin i-flash sa ating screen? Ano ang ating po team? 1, 2, 3. Christ is the answer, becoming fruitful Christians. Christ sustenance is the answer, at sabi dito, becoming fruitful. So meron hong inaantay sa atin na expectasyon, na resulta, na sabi dito, fruitful. So yun po, fruitful. Dapat po tayo ay maging mabunga ngayong 2025. Amen po ba? Sa ating pong topic, ang ating pong topic ay Christ is the answer, a season of answered prayers. Sabihin niyo po, Christ the answer. Christ is the answer. A season of answered prayers. Tayo ay napasok na ngayon sa simula po ngayon ng January, no, year 2025. Ito po ay tinatawag ko na season of answered prayers. Yung mga season of answered prayers. Ngayon po 2025, let us all be expectant. So yun po, expectant of the surpassing greatness of God, unparalleled po, victories and breakthroughs, unlimited opportunities, and season of answered prayers. Apat na bagay po yan. Sabi ko, no, ngayong year 2025, let us all be expectant of the surpassing greatness of God. Sabi po, surpassing greatness of God. Ano ba ho? Yung tinatawag ho na unparalleled victories and breakthroughs. Tayo po ay makakaranas po ng mga iba't ibang mga katagumpayan, kahit may mga pagsubok ng buhay. Magpapatuloy po tayo sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? Mayroong mga victories and breakthroughs. Expect breakthroughs from our God. Yung mga boundaries na kaya natin higitan, lalampasan, may mga favor, promotion mula sa ating pong Diyos. At sabi po rito, yung mga unlimited. Sabi po, unlimited. Hindi na po ang inasal ang merong unlimited rights. Meron din tayong sa Diyos unlimited opportunities. Amen po ba? At maganda ko yung season of answered prayer. Kaya po ang deklarasyon, ito ay bumubuo sa iba't ibang area ng buhay natin. Kasama ang ating pong pamilya, ang ating personal na buhay, sa family, sa church, church family, sa ministry, sa community. At inaatin po ang breakthroughs, ang salvation, transformation sa bansa natin, and spiritual maturity ng bawat Kristiyano. Kaya po, dun sa ating pong verse ngayong bagay ito, hango po sa Jeremiah 33 verse 3, ang sabi dito, pasahin natin na malakas, call to me, and I will answer you, and I will tell you wonderful and marvelous. Sabi niyo po, wonderful. Sabi niyo po, wonderful and marvelous. Sabi ko ng Diyos, no? Call unto me, tumawag ka sa akin, at ako ay tutugon, at magpapakita ng mga yung word na wonderful, kamangha-mangha, pagilagi-nalas ng mga bagay. Wonderful things that you know nothing. Hindi mo pa nalalaman, hindi mo pa kayang isipin, pero kaya nang gawin ng Diyos sa buhay natin. Amen? Tama ko ba ito? Tinawid tayo ng Lord, no? Madalas sinasabi ko ni Pastor Joey Sostomo, ng pastor po ng J.L. Green Hills, no? Tinawid tayo ng Diyos. Tama ko ba? Noong 2024, at tayo ay nakalampas ng 2025. At tingnan ng Panginoon. Praise God. Hindi mo na napalapak, tinawid tayo ng Diyos. Buhay tayo, nalakas tayo. Ang buhay na, kapag po tayo maalang umagin, ibig sabihin, mga nauna na umuwi sa Panginoon. Di po ba? Meron tayong mga magagawa na hindi na nakapagpatuloy ng 2025, maaga na umuwi sa Lord. At medyo nalulungkot po tayo doon. Pero we cannot question kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Ang mahalaga, ngayon 2025, tayo ay buhay, malakas, at binibigyan tayo ng opportunities. Ano po ba? Unlimited opportunities to worship our God, to serve the Lord. Kaya tayo ay umasa at manampalataya na ang Diyos
ay may gagawin dakilang bagay sa buhay ko ng bawat isa. Amen po ba? Sabi ng Isaiah 65, verse 24, madalas binabanggit po ninyo ito, no? Sabi ng The Passion Translation Version, ano po sabi dyan? Isaiah 65, verse 24, Before they call out to me, ano sabi ng Lord? I will answer them. And before they finish telling me what they need, I have already, ano sabi ng Panginoon? Ang ganda ho ng verse na yan. Kung meron kayong Bible, lagyan nyo ho ng marking, yung Bible ninyo. Kung wala kayong Bible, matabi ninyo, mapayag po siya. Po, sino ito yung may dalang Bible? Asa kamay? Ano? Konti na lang po. Asa na yung Bible ng iba? Sa cellphone, okay lang po, no? Ang malungkot lang po, baka mamaya nasa bahay yung ating pong mga Bible. Hello? Dapat po tayo ay nagbago na ho ngayon 2025. Ikatabi ba kayo? Sabi sa kanya, nagbago ka na ba? Bago ka na ba? Ang magbabago na talaga. Ang magbabago na Kung talaga. 2024 po, wala tayong dala-dalang Bible. Sana po ngayon meron na tayong dalang Bible. Amen po ba? Pastor, nasa cellphone yung Bible ko, okay lang po yan. Pero basta siguraduhin lang po natin na talagang binabasa mo ang salita ng Diyos. Why? Ang Bible po ang pinaka-blueprint. Amen po ba? Ang blueprint, ang Bible pinaka-blueprint ng Diyos sa atin. Ang mga arkitekto po, gumagamit sila ng blueprint bago gawin yung isang project na bahay, building, o any project po yan. May mga blueprint sila. Ang Bible po ang pinaka-blueprint ng buhay po natin. Sa Biblia mo mababasa ang magandang kalooban ng Diyos sa iyo. Jeremiah 29 verse 11, For God knows the plans, ano sabi ng Lord? He has for each and every one of us. Ang sabi ng Lord, plans to prosper you and not to harm you. To give you hope and a future. Amen? Sa Bible mo mababasa, nakalooban ng Panginoong pagpalain ka. John chapter 10, verse 10. For the devil, ano sabi ng Bible? Si Satan, for the devil comes not but to steal, to kill, and to destroy. Pero sabi ng John 10:10 letter B, but Jesus came to give us life and have it more abundantly. Saan mo nabasa yun? Saan mo nabasa yun? Sa Reader's Digest po ba? Saan mo nabasa? Sa comics? Sa magazine? Bagamat may mga Reader's Digest na may mga quote, Christian quote na tinatawag. Pero karamihan sa mga pangako ng Panginoon, dapat po ay nababasa natin sa Biblia, salita ng Diyos. Kaya mahalaga meron tayong Biblia. Ito yung pagkain ng ating pong kaluluwa. Amen po ba? Pag pinapakain mo yung katawan mo, alaga-alaga mo yan, healthy diet, alaga-alaga mo yung katawan, nag-gym, yung iba ay may mga nagsusumba ba rin, no? Nagkilala ko, lola, nagsusumba, no? Ang sabi ng Bible dito, no? Yung Bible ay pagkain po ng ating kaluluwa. To make our soul na strengthened and healthy, dapat po, we should always read the Bible. Nagkatabi ko ba kayo? Kung sa kanya, palagi mong basahin. Ang salita ng Diyos. Bakit po? Yan ang pagkain ng ating kaluluwa. Tignan niyo po ito. Ang sabi ko rito, yan. The God who goes before you, ang Diyos na sumama po sa atin, is willing and able to answer our deepest prayers. Tama ba? Ang ganda kong basahin, ang Diyos na sumama sa atin. Ang Diyos na hindi tayo pinabayaan. 2024, yung ligaw na bala, no? Yung ligaw na bala. Diba? Yung balita, no? Hindi mo alam kung saan galing yung ligaw na bala. Dahil ganun ba putok at nakakalungkot yung mga buhay na kung hindi na comatose sa ICU, iba namatay na because of kung sa mga pulis o tao na may mga ganung kalagayan na hindi naging maingat. So, iningatan po tayo ng Diyos. And sabi dito, He's able to answer our deepest prayer. Kung meron tayong mga long-standing prayer ng 2024, manampalataya po tayo, ito ay bibigay ng Panginoon sa kanyang takdang panahon. Amen po ba? Sabi dito, increase your capacity to desire, to pray, and delight to Him. Increase your capacity. Masyado tayong excited sa gagawin ng Panginoon. Hallelujah. Sabi nga po ni Brother Eddie, God's willingness to answer our prayers is far, far greater than our willingness to pray. Ulitin ko po yan. Sabi ko ni Bishop Brother Eddie Villanueva, siya yung ating spiritual director. Sabi ko ni Brother Eddie, God's willingness to answer our prayers is far, far greater than our willingness to pray.
yung kagustuhan ng Panginoon ang katagpuin ng ating mga panalangin ay higit na gusto ng Diyos kasi sa ating po mga desire na tayo ay manalangin. He delights in the time with you all the time. Gusto ng Panginoon na palagi tayong nakausap. No, yung ating communion with the Lord. So yun po, communion with God. He always delights in hearing from you. Gusto ng Lord na palagi tayong marinig as you speak to God through prayer. Di ba? No? Hindi siya monologue, dialogue. Pag ikaw ay salita, dapat allow God na magsalita din. We will listen. Ang prayer po, hindi siya palagi ikaw yung nagsasalita. May time na kailangan manahimik and allow the Lord to speak unto us. Of course, maraming paraanan para magsalita ang Panginoon. Minsan ang Biblia, minsan may mga audible voice, minsan naman may ginagamit ang Lord na ibang tao para sabihin sa iyo yung kanyang kalooban. Amen po ba tayo? Amen po ba? In being with you and yet you need to ask yourself what is the motivation and the emotion behind your prayer. Sabi po, we look upon prayer as a means of getting things for ourselves. But the Bible idea of prayer is that we may get to know God. So yun po, get to know God. Get to know God. Sabi ko yan ni Oswald Chambers. Si Oswald Chambers po, meron siyang book of prayers. Sa kanya ko ngayon mo nabasa yung quotation na let us seek the face of man before we seek the face of God. Let us seek first the face of man. Sabi niyo mo naman, seek first. Sorry po, let us seek first, baliktad pala. Let us seek first the face of God before we seek the face of man. Sabi niyo po, let us seek first the face of God before we seek the face of man. Although hindi mo nakikita ng mukha ng Diyos, pero the moment you enter into your prayer room, kung meron tayong prayer room, no? Yung palabas na, sino po nakapanood yung palabas na War Room? War Room, Christian film siya, napakaganda ho, no? Patungkol sa mag-asawa na maghihiwalay dahil yung lalaki ay na-tempt na magkaroon ng mga relationship. Pero dahil na-born na ganyang babae, naging intercessor siya at talagang binay niya yung espiritu ng gawa ng kaaway sa buhay nila at ang tagumpay po siya. Amen po ba? Kaya mahalaga, meron tayo sa bahay na war room. Isang lugar doon ka umiiyak sa Diyos, pag may problema ka, lumuluhod, at may time ka na ikaw lang sa Panginoon. You are giving your time to commune with our God. So you po, commune with our God. Ang ating pong Panginoon ay nagkakaroon din ng time sa ating amang nananalangin. Ating amang sumasalangin. Saan po yun? Mark chapter 1, verse 35. Sabi ng Mark chapter 1, verse 35, very early in the morning, Jesus get up and went to a solitary place. Pwede mo natin pakita saglit? Wala po sa outline na nadaanan ko lang po, no? Sa Mark chapter 1, verse 35, ang ating Panginoon po, isa sa kanyang po sikreto. Ang kanyang pinaka-secret, kaya may mga himala na nagaganap, may mga kagalingan, buhay, yung mga patay ay nabuhay, nakalakad, ang mga pilay. Sabi ng Bible, Mark chapter 1, verse 35, very early. Sabi nyo naman as very early. Very early. Kanina po, may mga maagang dumating dito, no? Anong oras kayo dumating? Alas 5. Alas 5, 5:30. Si Lord, hindi lang alas 5 dumating. Sabi ng Bible, very early. Siguro po yan, mga between 1 o'clock hanggang 3 o'clock. Si Lord Jesus po, very early in the morning, masyado siyang maagang gumigising at sabi naman siya ay nakikipag-iig sa Diyos Ama at humingi po ng oras at panahon. Kaya naman siya ay ginagamit ng Lord ng Ama, ginagamit siya ng Ama mightily at maraming mga miracles, signs and wonders. Amen po ba? Ano po sikreto? Pag-iipag-iig sa ating pong Diyos. Tama ko, sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Ano po ang bottom line? Unahin mo ang Diyos higit sa lahat ng bagay. Nagkatabiho ba kayo? Kung sa kanya, unahin mo ang Diyos higit sa lahat ng bagay. Tama si Oswald Chambers, sabi ng Oswald Chambers, let us seek first the face of God. Unahin mo muna ang mukha ng Diyos sa ating pananalangin, magbabasa ng Bible. Pastor, maaga-maaga pala, kailangan ko naman mag-prepare ng almusal, ng asawa ko, ng mga anak ko, maglinis ng bahay. Anong oras po yun?
No? Kung yun ay alas 5, dapat nakapag-prepare ka ng almusal, gumising ka ng alas 4. Tama ko ba? Di ba sabi nila, pag gusto, maraming Paraan. pag ayaw, maraming Dahilan. kayo rin sabi yan, ha? Maliwanag, no? Gising ka na maaga, alas 4, para meron ka ng time kung makipag-iig sa Panginoon. Then nakikita mo, the whole day victory. Bakit po? Inunan mo ang Diyos. Kahit may battle, may temptation, may problema, gaano man kabigat ka, ano pagkakagumpay mo, bakit po? May kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon. Sa mundo ko ngayon, yung iyong communion with our God. Bibilisan ko lang po. God tells us, as numerous times in Scripture, that He does not want us ignorant concerning who He is and His promises. Ayaw po ng Lord na maging ignorante tayo. Yung wala kang alam kung sino ba ang Diyos sa buhay natin. Sino ba ang Diyos sa buhay mo? Siya ba ay Diyos ng napakula sa krus? Tama na ba yun? Ano ba ang kaya gawin ng Diyos sa buhay natin? Siya lang ba yung nagpapagaling? Ito lang ba alam natin? Napo, sabi nito, let us remember who God is, His names, and what is able to do. Alam ko, nadaanan natin yung iba't ibang Hebrew names ng ating Panginoon. Tama ba yun? Tanda ba yun? Yung Jehovah, ano yun? Yung Jehovah, yung Hebrew name ng Lord. Jehovah Jireh, ano meaning? God is our provider. Jehovah Rapha is our healer. Very good, no? Jehovah Nissi is the Lord our banner or our victory. Jehovah Shammah, ano meaning nun? The Lord is always with us. Siya yung ating laging kasama sa tayo magpunta. Kaya yung aming dating kotse, pangalan ng Shammah. Shammah, 1979 model. 2-door. Bilan din namin talaga palagi namin kasama si Lord. Amen po ba? Mga pangalan po na sa pag inangkin mo yung pangako na yung Panginoon, pangalan ng Panginoon, nagkakaroon ka ng manifestasyon sa buhay natin. Bilisan ko lang po. Number 1, ano po yung mga pangalan po ng Diyos na ito? Number 1, and character of God. Sabi niyo naman as God is all-knowing. Yan. God is all-knowing. Alam niya ang lahat ng bagay sa buhay natin. Bawat detalye ng buhay natin, alam ng Diyos. Ano po sabi ng Bible? Isaiah 65. Sabi po lang ng English Revised Version Bible, I will answer them before they call for help. Bago pa lang po tayo humingi ng tulong sa Diyos, alam na po ng Panginoon kung anong ating pong pangailangan. Amen po ba? Pastor, alam na po na ng Panginoon, ba't kailangan pang humingi? Ba't kailangan pang mag-pray? Di ba? Kung alam na ng Diyos siya, ba't kailangan ko pang mag-pray? Bakit po? Gusto ng Panginoon na makita sa atin yung puso na nagpapakumbaba at kinikilala mo na malibang tayo ay nasa Panginoon, wala po tayong magagawa. Amen po ba? Gusto ng Diyos mula sa bibig natin, marinig ng Diyos na Lord, kailangan kita sa buhay ko. Kailangan ko ng kagalingan, kailangan ko ng kaligtasan, kailangan ko ng himala. Tama ho ba? Ano po ba tayo? Kaya we really need to pray to our God para marinig ng Panginoon. Gusto ng Diyos magkaroon tayo palagi ng quality time. Sabi niyo po, quality time with our God. Quality time Kaya with our God. sa mga susi, no? Maraming Kristiyano, 10 taon ng Kristiyano, 20 taong Kristiyano, hindi pa rin lumalago. Ano pa ang tawag dun sa halamang hindi lumalaki? Bonsai. Bonsai. Masarap po yun, yung bonsai. No? Yung bonsai, di ba? Minsan may mga halamang nasa malilit na pasok, binobonsai nila. Imbes na lumaki siya, hindi na lumalaki kasi nga bonsai nga. Karamihan galing sa originate sa Japan. Tama ba? Mama Evelyn, magaling yung halaman to eh. Maraming halaman si Mama Evelyn sa bahay nila eh. Puno-puno ng halaman. So, yun. Salamat Mama Evelyn. Yung nasa harapan natin, mga halaman ko yan. Galing kay Mama Evelyn. Amen? May mga tao talaga na sabi nila, no, anong tawag yung magaling yung mga Kwentang. para maalaga. No? At sa bahay, nasubukan ko rin po. Nasubukan ko rin. Nakakuha ko lang sa maganda kasi yung bulaklak, Ate G. Ano yung matinik? Cactus. Bonggabilya. Abo. Kulay orange yung bulaklak. Sabi rin sa oras, ang ganda naman ito pa. Kulay orange yung bulaklak. Tignan lang natin kung natubo. Sa buhay ko lang naman. Kumuha ko rin isang sanga, at binalatan ko, tapos pinatulis ko yung dulo. Ginawa ko muna sa sa tubig sa iya. Mga ilang panahon kong ginabot, tapos tinanim ko.
Pagkaraan ng mga ilang panahon po, may tumubulan at halaman. At lumaki yun ang malaking puno. Sabi ko, Lord, salamat to. Napalaki po yung maliit na sanga. Pinalaki po yun ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi ko, kaya po pala sa biyaya ng Diyos. Amen po? Ating pong palapakan ng Panginoon. Praise God. Sabi ko, I will help them before they finish asking. Ang Diyos po ay kumakatag po ang ating mga pangailangan. God knows everything. God answers to all the question we deal with. Since He is holy and all-knowing, and Jesus can see the future when we can. Tayo po, hindi mo alam kung ano ating magiging kinabukasan. Pero sa kamay ng Panginoon, alam niya ng ating Diyos. Amen po ba? Amen. Sabi po, whatever we are facing, whatever the issue is, He already knows and can guide us through it. Ano man po ating naranasan, alam niya ng Panginoon. At kaya tayo samahan ng Diyos. May isang verse po sa Bible, maganda kung alam natin. Sabi na Psalms 32 verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. Apat na bagay po, no? I will instruct you. Psalms 32 verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. Sabihin po, I will instruct you. I will instruct you. Paborito rin namin yung verse yan sa mga live verse namin ni Pastor Ates. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will watch over you and I will counsel you and I will watch over you. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you and I will watch over you. Apat na bagay po, no? Ang Diyos sa atin, minsan instructor. Pangalawa, teacher. I will instruct you and teach you. Counselor, ang ating Panginoon. I will counsel you and I will watch wherever you go. Ating ang palakpakan natin pong Diyos. Sabi ko, God always answers prayers even when the answer is no. Minsan yung hinihingi mo sa Panginoon, hindi agad binibigay ng Diyos. Meron ba tayong naranasan ganon? At tagal mo rin nananalangin pero bakit hanggang ngayon, Lord, wala pa rin? Sino po nang-experience noon? Meron ba? Yung hinihingi mo sariling bahay at lupa, Lord, ilang taon na, hanggang ngayon wala pa rin. Yung hinihingi mong sakyan, Lord, yung hinihingi mong promotion, hanggang ngayon wala pa rin. Bakit po? Sometimes, ang answer ng Panginoon ay no. Bakit po? Baka meron mas magandang bagay pa ay inihanda ang Diyos sa atin. Amen? Hinihingi mo lang Vivo. Ang gusto pala ng Panginoon sa iyo Samsung. Di ba? O kaya iPhone. Amen po ba? Kaya bang manampalataya sa mas magandang bagay na gagawin ng Diyos sa atin? Amen. Amen? Sabi ng Ephesians chapter 3 verse 20, Now to Him, to our God, who is able to do immeasurably more than ano sabi? More than we ask or imagine. Higit sa inaasahan mo, higit sa iniisip mo, ang kayang gawin at ibigay ng Diyos sa atin. Pwede mo pala sa umaga po ito? And sabi niya, have faith in God. Have faith in God. Sumunod po. Ano po yung number 1? God is all-knowing. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay sa buhay natin. Even our very hairs. Sabi ni Luke chapter 12, our very hairs are numbered by God. Pero sa amin po, hindi ko yan pwede. At yan, may mga umahabol dito. Konti na lang ang binibilang ng Diyos sa amin. At kahit higla ng buhok, hindi mo kaya bilangin. Pero bilang yan ng Diyos. Bawat detalye ng buhay natin, yung ating pong kapanganakan, ang gusto kung kailan tayo magbubuhay sa mundo nito, alam na alam yan ng Diyos. Amen po ba? Sabi ng Bible, in Him we live and move, Acts 17, and have our being. Number 2, God is all powerful. Chapter 3, look with wonder at the depth of the Father's marvelous love. That He has lavished on us, He called us and made us His very own beloved children. Ganun katindi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya iniligid niya kanyang bugtong na anak. Sabi rito, at yung kanyang pagbibigay na yon, tayo ay napabilang sa kanyang pamilya. Sa yung word na He called us and made us very own beloved children. Nung namatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, sabi ng John chapter 1 verse 12, as many as received Jesus, to them, God gave them the power to become children of God. Kaya ako napakasarap makilala ang ating Panginoon na nagmamahal sa atin na gayon lamang. There is no one that loves you more completely or purely than Jesus. Yung pagmamahal ng mga magulang, maganda po yun. Pero more than that, higit-higit ang pag-ibig ng Diyos sa ating pong lahat. Amen po ba? Yung kanyang pag-ibig po ay agape kind of love.
Sabi niyo po, agape. Agape. Pag sinabing agape, no, without any condition. Minahal tayo ng Diyos, ano man ang ugali natin. Tama ba? Ano man ang background natin. Some of us ay naging napakasinungaling, ang mamatay tao, walang kinikilala ng Diyos. Si Brother Eddie po ay naging komunista, leftist, nagtuturo po ng teaching ni Mao Zedong, pero na-born again, naglilingkod sa Panginoon. Marami po tayo mga pastor, yung mga background ng buhay nila before. Si Pastor Joey po, he used to walk naked in the broad daylight.